run from you for so long, kept all my pain in the dark. But here, face down on this floor, I don't wanna hide anymore. Here's my broken pieces, all my incompleteness. Take this shattered heart and make a work of art. Won't you show me, Jesus, what your love can do? Like a stained glass window, I wanna feel your light shine through. Well, I know the list of my wrongs. Still you hold me close in your arms, and there's no soul that can't be restored. So I don't wanna hide anymore. Here's my broken pieces, all my incompleteness. Take this shattered heart and make a work of art. Won't you show me, Jesus, what your love can do? Like a stained glass window, I wanna feel your light shine through. I wanna feel your light shine through. All to you, Lord, I surrender. All to you I give. Here's my broken pieces, all my incompleteness. Take this shattered heart and make a work of art. Oh, won't you show me, Jesus, what your love can do? Like a stained glass window, oh Lord, like a stained glass window, I wanna feel your light shine through. I wanna feel it. Oh, I just need to feel your light shine through. Unchanging grace, in every high and stormy gale, my anchor holds within the cries of cornerstone, we make strong and Savior's love.
to put me in the welling flood. When all around my soul is wet, He there is all my hope and stay. He there is all my hope and stay. Christ alone, cornerstone, remains strong in Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yeah, Christ alone, cornerstone, remains strong in Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He shall come with trumpet sound. Only I dare to Him be found. Dressed in His righteousness alone. Faultless stand before the throne. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we see, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able.
Blessings to everyone. Welcome to month of March 2021. It's first Sunday once again. Another opportunity for us to worship God in the beauty of His holiness. Pasalamatan po natin ng Diyos sa pagpapasimula po ng vaccination rollout dito sa Pilipinas. Although alam po natin na mahaba-haba pa at malaki pa rin pong resources ang kakailanganin para mabakunahan ang target population ng ating pong bansa. At sa paglitaw po ng iba't ibang variant ng COVID-19 virus, masasabi po natin na ang vaccination is a race against time. At bilang human nature, hindi po talaga maiwasan na ang iba po sa atin ay magkaroon po ng mga pag-aalala. Even in situation like this, very much aware po kami sa kagustuhan po ng marami na muli na po tayong magsagawa ng face-to-face medium-sized gathering. But again, we consider the statistic of Metro Manila and the city of Marikina in particular regarding COVID-19 status. At dahil po rito, sa aming pong mga nakita sa statistic, hindi pa muna kami gumawa ng anumang desisyon. Meaning to say, status ko pa rin muna po tayo. Mga kapatid, whatever is your perspective sa ating pong current situation, we can rest on God's promise in Ecclesiastes chapter 3 verse 11 that says, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. Tayo po ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Father God, thank you for the gift of time. Alam po namin na ang oras na iyong ipinagkatiwala sa amin sa mundong ito ay katiting lamang sa kabuuan ng iyong walang hanggang existence. Yet, we are thankful for every minute, every hour, every day, every week, months and years na iyo pong ibinibigay sa amin upang magamit ng may karunungan, lalo na po sa pagbibigay ng glory sa iyo pong dakilang pangalan. Thank you that you made everything beautiful in its time. Lord, as we study your words today, we also want to thank you, God, sa hindi po namin malirip na paggamit mo ng time para sa kasaysayan ng pagtubo at paglago ng naunang church na nakatala sa Book of Acts. As a local church in these modern days, help us, O Lord, to use our time wisely at ipahintulot mo po nawa na kami ay makapag-iwan din ng mga magagandang yapak para po sa mga susunod na henerasyon. All this we ask in Jesus' name. Amen. In your time, you make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Launching a worldwide movement
paglulunsad ng pandaigdigang gawain. Alam po ba ninyo na ang bawat araw ng ating buhay, tayo ay apektado ng resulta ng tinatawag po na globalization. Mula po sa ating mga paboritong pagkain, mga iniinom, sapatos, kagamitan, at mga gadgets na ginagamit, tayo po ay palaging naiimpluwensyahan ng mga kilalang brand o produkto na mga tinatawag po ng mga worldwide enterprises. Gayun din naman po sa paglulunsad ng mga pangmalawakan o pandaigdigang mga kaganapan. Kapansin-pansin po na mga kilalang tao ang nagsisilbi pong endorser ng mga organizers. Dahil nga po kung mayroong mga kredibilidad ang mga influencers, ay mas tatangkilikin po ito ng mga tao. Sa usapin pong espiritual, ang paglulunsad po ng church o ng eklesiya ay isa pong pandaigdigang gawain na inendorso mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po niya doon sa Mateo 16:18, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban dito. Maari po na noong panahon na yon ay hindi po agad naunawaan ng mga alagad ng Panginoong Yesus ang church na kanya pong binanggit ay hindi lamang po para sa Jerusalem, kundi ito po ay pandaigdigan, worldwide. Yes, they might have no ideas of global movement during those time. Wala po silang ganong idea. How about us today? Aware po ba ang bawat isa sa atin na bilang isang local congregation, tayo po ay bahagi ng isang pandaigdigang gawain? Sa araw na ito, magsisimula po tayo ng bagong serye ng expository preaching na mula po sa Aklat ng Mga Gawa from the Book of Acts. As most of us already know, ang Aklat po ng Mga Gawa ay sinulat ni Lucas na siya rin po mismong sumulat ng Gospel according to Luke. Yes, the Book of Acts continues the story where the Gospel according to Luke ends. Sa pangkabuuan po, ang Aklat ng Mga Gawa ay nagpapakita ng mga transisyon. Ano-ano po mga transisyon ito? Ito po ay transisyon geographically from Jerusalem to important cities of the Roman Empire and to the city of Rome itself. Then, theologically, from Israel as the people of God to the church of the modern days. Racially, from Jews to Gentiles. And finally, the Book of Acts is a record of power of a living Christ as exercised in the midst of persecution in the lives of every believers. O sa simple pong description, ang Acts po o Aklat ng Mga Gawa ay salaysay sa naging paglulunsad, pagsilang, at paglago ng eklesiya na kung saan ay ginamit ng Diyos ang mga mananampalataya. Ngunit, ang Panginoong Yesus pa rin ang bida. Siya pa rin ang sentro ng kwento. In connection po sa ating vision na growing and going for the glory of God, it makes sense for us na magkaroon po ang bawat isa sa atin ng malalim na pagkakaunawa ng Book of Acts. Dahil nga ito po ay may focus sa naging paglago ng early church doon po sa New Testament. Kapag napapag-usapan po ang katagang church, maraming tao ang nag-aakala na ito ay yung gusali o ito ay yung building. Para po sa kanila, kung walang building o walang gusali, walang church. Sa paningin po ng iba, growing ang isang church kapag dumadami ang members o busy sila sa napakaraming mga gawain o mga aktibidades. At dahil nga marami pa rin sa ngayon ang walang face-to-face gathering,
tingin ng mga maraming churches sa ngayon, sila po ay declining, sa halip po na growing. Samantalang para naman po sa iba, pwede naman silang lumago sa kanilang spiritual na buhay kahit walang dinadaluhan o wala po silang kinabibilangang church. Sila naman po yung mga kontento na sa pakikinig po ng sermon sa radyo o kaya naman ay sa internet. So starting today at sa mga susunod pa pong mga Sundays, tutunghayan po natin ang Book of Acts upang magkaroon tayo ng tamang pananaw, tamang perspektibo kung ano ang church at ano ang kinalaman natin dito. Both in the Gospel according to Luke and here in the Book of Acts, ang pangunahing layunin po ni Lucas ay upang matulungan ng isang lalaki na nagngangalang Teopilo na maunawa ng katotohanan patungkol sa Panginoong Yesus at kung paano lumago ang church sa kabuuan ng Roman world. With same thing in mind, I am encouraging everyone na sama-sama nating gawing layunin ang mga sumusunod. Na mas tumibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Na sa ating pong gagawing pagtunghay sa Book of Acts, ay mas makita natin kung paano siya patuloy na kumikilos sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng eklesiya o ng church na kanya pong ipinagkatiwala sa atin. Pangalawa po ay na mas maunawaan po natin kung ano ang church at ang layunin ng Diyos para dito. Na kung meron ng mga sistema o prinsipyong dapat tularan, ang unang church sa Book of Acts, ang pinakamaganda pa rin po natin tignan bilang isang magandang halimbawa o ehemplo. Makikita natin kung paano nagliyab ang church na iyon at kumalat sa iba't ibang dako ng mundo na nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan po nating kapanahunan. At another layunin po ay upang mas tumibay ang ating pong commitment bilang member ng Universal Church at particular po dito po sa JWSBC na ating pong kinabibilangang local church. Maybe after the series ay mabalikan po natin yung pinirmahan na po ng marami sa atin na members covenant form. At kung may kinakailangan po tayong baguhin o idagdag, ay atin pong gagawin. Kaya para po sa mga hindi pa nakakatapos ng ating membership class, ang prayer ko po, matapos natin ang mga nasimulan po nating class session upang makita po ninyo ang inam at saya ng pagkakaroon ng commitment sa isa pong local church, particular po dito sa Jesus the Wonderful Savior Baptist Church. Launching a worldwide movement such as a church. How to be a good influencer today and for the generation to come. The answer to this proposition is so simple. Relaunch what was Jesus already launched. And from Acts chapter 1 verses 1 to 5, there are at least 3 life applications that we can derive. First is to accept Christ's instructions that came with the authority of the Holy Spirit. As we look closely sa kabuuan po ng verses 1 and 2, makikita po natin kung sino talaga ang nasa sentro ng salaysay na ito. Oo, si Lucas po ang sumulat at si Teopilo ang sinulatan. And later on po makikita natin yung kung paano po ginamit ng Diyos sila Pedro, sila Pablo at iba pa mga mananampalataya. Ngunit maliwanag po na hindi ang mga apostol ang bida rito. Minsan po, ang nagiging problema ng ibang churches ay yung alisin sa sentro ang tunay na pinanggagalingan ng instructions at authority. Nasa halip na sa Panginoong Yesus at authority ng Banal na Espiritu ay nababaling po ito sa pastor o kaya naman po ay sa mga prominenteng tao sa loob ng church. May mga pagkakataon din po na sa mga dekahong programa o kaya naman po ay sa mga pananalapi, doon po nasa sentro ang galaw ng isa pong local church. Yung bang
sisisihin pa ang isang particular na church growth manual na kulang daw ito sa laman. Kapag hindi po nagiging applicable sa kanila, hindi po nagiging mapabunga para po sa kanila. O kaya naman po ay sinasa isang tabi ang mga gawain dahil po sa rason na kulang po sa pananalapi. Just to quote your interest deeper dito po sa Book of Acts, isa po sa mga darating na Sunday ay mapapag-usapan po natin na hindi dahilan ang kawalan ng pananalapi para po sa pagsasagawa ng ministeryo. Sabi nga po ng isang disipulo ng Panginoong Hesus, ginto at pilak ako ay wala, ngunit ang nasa akin, ibibigay ko sa iyo. So dito pa lamang po, sa panimulang bahagi ng aklat na ito, ay maliwanag na agad na ang bida po sa aklat kasaysayang ito ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi po sila mga apostol. Hindi po ang ibang mga tauhan na mababanggit po sa kabuuan ng chapter 1 hanggang chapter 28. Hindi po sila. It is all about Christ at wala ng iba. Na kung paanong kahit ang Panginoong Hesus po ay hindi na nakikita o hindi na po sila physical na nakakasama ng eklesiya o ng church, siya po ay nagpapatuloy pa rin sa pagkilos, kaya't dapat lamang po tayong manatiling nasa Kanya, na siya lamang po ang sentro ng buhay ng church. Yes, ang layunin po ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus ay nagtapos na doon sa krus. Ngunit ang Kanya pong pagtuturo, ang Kanya pong teaching ay patuloy po. Ito po ay nagpapatuloy sa Kanya pong eklesiya. Dahil nga po ang Gospel of Luke at ang Book of Acts ay connected, magkakawing, maganda po nating sulyapan ang transisyon ng dalawang aklat na ito gamit po yung tanong na saan ba nagsimula ang church? Na ano ang dahilan kung bakit mayroong church? Sa Lucas Kabanata 22 ay ating mababasa kung paano po itinatag ng Panginoong Hesukristo ang banal na hapunan bilang kapamaraanan ng pag-alaala sa Kanya. Dito rin po ay ipinakita ng Panginoong Hesus ang pananalangin bilang mabisang paghahanda sa parating na pagsubok. So dalawang elemento po mababasa po natin dito sa Lucas 22, ang banal na hapunan at ang pananalangin bilang elemento po ng isang malusog at lumalagong eklesiya. Sa Lucas 23, ipinako ang Panginoong Hesus, crucified po, namatay, inilibing, ngunit sa ikatlong araw, muli po siyang nabuhay. Lahat ng ito po ay nangyari bilang katuparan ng mga ipinangako ng Diyos para po sa kaligtasan ng sanlibutan. Sa Lucas 24 naman ay makailang beses din po nagpakita ang Panginoong Hesus sa Kanya po mga tagasunod. Ito po yung time na kung saan ang Panginoong Hesus po ay muli na pong nabuhay, upang patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay at tinuruan sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa panahong ito, patuloy po na nag-iwan ang Panginoong Hesus ng mga utos sa kanila. At nagtapos po ang aklat ng Lucas nung sila po ay isinama ng Panginoong Hesukristo doon po sa labas ng lungsod. Ang mga alagad po ay binasbasan ng Panginoon habang siya po ay paakyat sa langit. Masaya pong bumalik sa Jerusalem ang mga alagad at palagi po silang nasa templo at doon sila po ay sama-sama nagpupuri sa Diyos. So dito po natin makikita po yung pong start, yung pong pagsisimula ng church, gathering po ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At nakita natin na mula sa mga kaganapang ito, nagsimula nga po yung church, na kung saan ay nakadetalye nga ang mga sumunod pang naging kaganapan dito po sa kabuuan ng Book of Acts. Ano po ang malinaw? The church is all about Jesus. And if we know that the church is all about Jesus and that we are part of the church, dapat nasa Kanya po tayo po focus at sa pamamagitan po ng otoridad ng Banal na Espiritu lamang po tayo mananangan para po sa anumang mga bagay na Kanya pong ipinagagawa
at ipagagawa pa po para sa atin. Second is to affirm that Christ is alive in our hearts and triumphant in our lives. Mga kapatid, ang Christianity ay masasabi po nating pananampalataya na nakaugat sa history o sa kasaysayan. Oo nga po, wala namang binanggit na salitang Christian o Christianity sa Old Testament. Ngunit bago pa man po ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ay inihayag na mula po sa Genesis hanggang sa aklat ng mga propeta ang pagdating ng Mesayas na maghahari na magpakailan paman. Pinaniniwalaan po ito ng halos lahat ng mga Jews o ng mga Hudyo But sad to say, ay mas marami sa kanila ang hindi naniniwala na ito po ay nagkaroon na ng katuparan doon po sa pagkakasilang sa mundo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga, magpasalamat po tayo sa Diyos na naroroon noon ang mga naunang disciples na naging eyewitnesses ng mga naging tunay na kaganapan. Nagkaroon po talaga ng mga buhay na saksi. Sila po yung mga taong ginamit ng Diyos upang maingat na maipasa sa atin ang mga bagay na kanilang nakita at mga bagay na kanila pong narinig. Patungkol po sa naging buhay, kamatayan, muling pagkabuhay, at mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, hindi tayo kailanman magiging mga authentic na instrumento ng Panginoong Hesukristo kung tayo mismo ay mayroon pong pagdududa at hindi po pagtitibayan ng ating mga puso at makikita sa ating mga buhay na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na buhay. Kaya nga po ang sabi dito po sa verse 3, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y talagang buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Mula po sa talatang ito ay makikita natin sa kabila po ng ilang pagpapakitang physical at pakikipag-usap ng Panginoong Yesus sa mga disciples, ay naroroon pa rin po yung pong kanilang pagdududa. Nasa kabila po ng maraming reliable proofs, mga patunay, ay parang naghihintay pa rin po sila ng something more. Kaya nga for 40 days ay maraming beses at paulit-ulit na nagpakita sa kanila ang Panginoong Yesus upang patunayan sa kanila na siya po ay talagang buhay. Tayo po ngayon, paano tayo magiging matibay sa ating pananampalataya kung sa kabila ng ating pong paniniwala na ang Panginoong Yesus ay buhay, ngunit sa kabila nito ay parang kinakalimutan naman natin ang pagiging sapat ng kanyang ginawa para sa atin. Minsan po kasi meron po tayong ganung pakiramdam na parang kulang pa ang ginawa ng Panginoong Hesus para po sa atin. Alam naman po ng Panginoong Hesus na tayong mga tao ay madaling makalimot. Kaya nga po, may iniwan po siyang halimbawa ng pagsasalarawan ng kanyang ginawa upang magsilbing paalala sa atin. Balikan po natin yung Lucas 22 na aking pong nabanggit na kanina. Ito po yung pagkakatatag ng banal na hapunan na makikita naman natin sa Acts chapter 2 na naging bahagi po ng regular na pagtitipon ng mga mananampalataya. Ito rin po yung naging paalaala ni Pablo sa mga taga-Korinto na ang banal na hapunan ay ginagawa upang magsilbing pag-alaala sa Panginoong Yesus at kapahayagan ng kamatayan ng Panginoong Yesus, ng kanyang muling pagkabuhay, at hanggang sa kanyang muling pagparito. Ito po yung ating pag-asa. Ginagawa po natin yung pag-alaala sa banal na hapunan upang i-commemorate po natin, alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus doon po sa krus. At gayon din po ay pag-asa, pag-asam para po sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po bilang isang kongregasyon, palagi rin po natin ginagawa ang banal na hapunan. Maya-maya gagawin po natin ito. Once a month, ginagawa po natin ito bilang isang pamilya. Inihayag po natin ng sabay-sabay ang ating matibay
at buhay na relasyon sa ating pong wonderful Savior na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ginagawa natin ito upang hindi po natin malimutan yung kanyang ginawang pagpapakasakit para po sa atin. Actually, pwede naman po na pala itong ginagawa, hindi lamang po tuwing first Sunday of the month. Pwede naman po itong gawin every Sunday po. O kaya po kahit po sa ating mga family, o kaya po sa ating mga small group, nang sa gayon po ay hindi natin malilimutan ang ating commitment sa Panginoong Hesus. Kung palagi po tayong reminded sa ating pong relasyon sa Panginoong Hesus, tiyak na tayo po ay palaging alive at magiging triumphant sa ating pong buhay bilang kanyang mga tagasunod. If we believe in our hearts that Jesus is alive and He is triumphant in our lives, let us always talk about Jesus. Palagi po natin pag-usapan ang Panginoong Hesukristo upang makita po natin na siya po yung source ng authority at ang empowerment po ay nagmumula po sa banal na Espiritu na ibinigay po sa atin. And last is to acknowledge Christ's further instruction to the church. Ang sabi po sa mga talatang 4 hanggang 5, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit hindi na magtatagal ay babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoong Hesus sa kanila, maghihintay sila sa Jerusalem para po sa pagdating ng ipinangako ng Ama. Ano po ba ang tinutukoy rito na pangako? Ito po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Maganda po natin bigyan ng mabilisang pansin na ang dalawang talatang ito ay malinaw na nagpapatibay po sa ating pong statement of faith o ng paniniwala doon po sa Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Iisang Diyos sa tatlong persona na mayroong magkakaibang role sa pagsilang at paglago ng eklesiya o ng church. Ang mga talatang ito ay nagbibigay pansin na ang gospel ay maiihayag at ang church ay yayabong sapagkat ninais ito ng Diyos Ama. Pinilano po. Pinangunahan ito at itinatag ng Panginoong Hesus at pinatnubayan po ito ng banal na Espiritu. Kung tayo po ay mag-advance reading, doon po sa Acts chapter 1 verse 8, pamilyar naman po tayo doon sa counterpart ng Great Commission na nagsasaad na, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. It makes sense na sa kanila pong pagbabalik sa loob po ng Jerusalem mula po sa bundok ng Olibo ay meron na po siguro sa kanila na sobrang excited na tumungo sa Judea at Samaria. Yung po bang talaga pong hindi na po sila mapigilan. But the instruction for them were to stay put in Jerusalem. Manatili sila doon sa Jerusalem habang sila ay naghihintay sa bautismo ng Holy Spirit. Ang tanong po, ano ang ginawa nila habang sila po ay excited na naghihintay sa pagbaba ng Banal na Espiritu? Ang sabi po sa Acts chapter 1 verses 13 to 14, ang mga disciples po ay nagtungo doon po sa upper room kung saan sila po ay palagi ang nagtitipon para po sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina po ni Jesus, gayon din po yung pong iba pang mga kapatid ng Panginoong Kristo. Pagbalik po sa Jerusalem, ano po ang kanilang ginawa? Hindi po ba't sila'y nanalangin? Ano po kaya ang kanila pong mga ipinagpray? The scripture was not clear kung ano po ang kanilang mga ipinagpray. But one thing is sure, makalipas po ang ilang araw ng palagian po nilang pagsasama-sama sa pananalangin, ay nagpasya po sila na pumili ng naging kapalit ni Judas na siya pong nagkanulo sa ating Panginoong Kristo.
So doon po ay masasabi po natin na yung pong prayer is very powerful para po yung pong instruction ng Diyos ay maunawaan, maintindihan po ng mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Sa pagkilala po sa anumang tagubilin ng Diyos para po sa atin, mahalaga na lagi po natin binibigyan ng pansin ang pananalangin. Sa ating pong magiging journey sa Book of Acts, mas magiging malinaw po sa atin na ang mga naunang tagasunod ng Panginoong Yesus at ang kabuuan po ng church ay hindi kumikilos ng ayon lamang po sa mga gusto po nilang gawin. Yung pong mga personal interest lamang po at doon po sila kikilos. Ano po? They don't formulate their own plans o nagtayo po ng kanila po mga sariling kaharian o mga sariling panuntunan. Sa halip po, gamit ang pananalangin, sila po ay naging instrumento ng Diyos upang maganap, upang mangyari ang kalooban at plano ng Diyos para po sa paglago, hindi lamang po ng kanila po mga individual na buhay, kundi maging ng church as a whole. Mga kapatid, yes, we do not stand in the position of the apostles. Kakaiba po ang tungkulin o role na kanila pong ginampanan sa history ng redemption. Namit po nila ng face-to-face ang ating Panginoong Kristo. Tayo po hindi. Ngunit tandaan natin na hindi po sila ang sentro ng Book of Acts at ng iba pang aklat sa Biblia. Again, the Bible is all about God. It's all about Christ. Gayun pa man mga kapatid, katulad ng mga naunang mananampalataya, lahat po tayo ay maaaring maging instrumento ng Panginoong Yesus upang muling ilunsad ang worldwide movement na kanya na pong inilunsad. That is, to further enhance the growth and expansion of the Christians. Let us accept Christ's command that came with the authority of the Holy Spirit. Let us also affirm that Christ is alive in our hearts and triumphant in our lives. And of course, let us acknowledge Christ's further instruction to us as a church. Brothers and sisters, I also encourage you na pag-usapan ninyo sa inyong mga small group. Pag sinabi natin mga small group, ito man ay mga formal small group o kaya ay sa inyong family o sa inyong mga dabarkads, pag-usapan ninyo ang mga paksang ating natalakay o mga paksang tatalakayin pa sa mga susunod na Sunday. Yung bang kahit nasa galaan kayo o nasa harap ng hapagkainan, ay napapag-usapan ninyo ang mga bagay na ating natatalakay gamit yung mga leading questions na katulad ng mga sumusunod. Ano ang sinasabi ng mga talata patungkol sa Diyos o patungkol sa ating Panginoong Kristo? Ano ang sinasabi ng mga talata patungkol sa church o sa mga tao? Mga tao, maging sila man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Paano natin maisasapamuhay ang mga prinsipyong nakapaloob mula sa mga talata? And of course, huwag po natin kalilimutan, kanino mo ikukwento ang salaysay o ang kwentong ating napag-usapan. Mga kapatid, ang aking dalangin sa kabuuan ng serye ng pag-aaral dito sa Book of Acts, ang Panginoong Yesus ay mangusap nawa sa bawat isa sa atin at bigyan niya tayo ng ganap na pangunawa upang makita natin ang ating bahagi sa pagiging instrument of His power in the kingdom expansion agenda. Amen. I
Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Noong gabing sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na hindi hahandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tayo po ay sandaling manalangin. Father God, muli salamat po sa araw na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon at pribilehiyo na muli pong alalahanin ang ginawa ng Panginoong Kristo doon sa krus para po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa tinapay na nasa aming pong mga kamay na sumisimbolo po sa kanya pong katawan na nabayubay doon sa krus para po sa aming katubusan. Amen. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Gayon din naman matapos magapunan ay kanyan din ang putang saro at sinabi, "Ang saro ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom kayo sa saro ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tayo po'y manalangin. Lord, salamat din po sa saro ito na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoong Kristo na nabuhos doon po sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sapagkat dahil nga po rito, ang aming pong mga kasalanan ay pawang napagtakpan na sa iyo pong harapan. Amen. Sabay-sabay po tayo sa saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Morning, I see you in the sunrise every morning. It's like a picture that you painted for me. The weather in the sky, story. I could have had a very different story.
Thank